MCGI, patunayan natin. Kasi claiming is one thing but proving is another thing. Biruin nyo, merong mga bansa na ayaw nila sa culture nila. It is degrading in their culture na bibigyan mo sila ng kapirasong tinapay tapos bibidyohan mo, pipicturan mo. Como ayaw nilang magpa-picture, ayaw nilang magpa-document, ayaw nilang ano. Tapos i-decline nyo yung gawain na sinasabi nyong gawain ng Diyos. Hindi po pwedeng maging gawain ng Diyos. Tandaan po ninyo, maging matalino po tayo. Kaya po natin nilayasan ang mga relihiyon natin dahil merong mga irregularities tayong nakita. Especially yung mga aral ng Diyos na nasa Biblia. Ngayon, marami tayong nakikitang irregularities. Ako, personally, saksi akong buhay. Kaya hindi nyo ako kaya ako, personally, minahal ko yung pamilya Kapulong because nakita ko, at saka defender ako niyan, because nakita ko, noong mahirap pa lang sila, nakasama nila ako, mahirap pa lang sila. Nagbabalot pa lang kami ng bawang, paminta, niro-rolling store namin. Pero, nakita ko yung pagbabago sa kanila nung nawala si Brad Ellie. Ako hindi ko naman sila masisisi kasi walang naiwan na mana sa kanila, especially dun sa mga anak nila, which is mahal na mahal ko yung mga anak nila, si Yeye tsaka si Sid. Kaya nga nung nagkaroon ng issue dun sa Taylor Swift na yan, ako personally gusto kong yung bata ma-experience na yun dahil they are deprived of so many things. Kaya nung nanood siya ng concert, ako personally natuwa ako. Sinabi ko nga doon sa bata na ako natutuwa ako dahil nakapanood ka, sabing ganyan. And kaya lang ang hindi maganda yung mga kapatid, yung budhi nila, paano yung budhi ng mga kapatid? Kagaya nun, biro mo, merong mga kapatid na hindi makakainom ng mga maintenance nila because of the concert tickets para makatulong sa mga gawain. Tapos ganun yung mga nangyayari. Ayun yung boss ko. Lumabas yung mga nakiramay. Ayun. Kaya ganun. Yan, naputol ako. Yun, going back. Mahal ko yung pamilya Kapulong because nakita ko yung panahon na mahirap pa lang sila and nakasama nila ako through thick and thin. Literally. Nung nagbubuntis si Ate Lisel kay Teban, yung bunso. Ang hirap ng dinahanan ko doon dahil ako yung pinaglilihian. Tanong nyo man sa kanya kung di totoo yung sinasabi ko na ako yung pinaglihian. Kakanta ako ng tanging awit. Papatigilin ako tapos sisigaw-sigawan ako. Well, ang mahirap kasi papakinggan nung kapatid niya, yung mga sumbong-sumbong ng kapatid niya, ng nanay niya na hindi ka man lang may pagtatanggol na pwede naman sabihin baka mami naman napagod yan, baka naman na anong oras na natulog yan, etc. Kaya ngayon, kung ika-cancel nyo ako, wala naman akong pakialam. Hindi naman umiikot ang mundo dahil sa inyo lang. Lalo na ngayon, lalo kong napapatunayan na wala na ang Diyos sa MCGI. Kasi kapusungan na nasa MCGI pala ang Diyos, magsasalita ako ng ganito. No, I cannot do that. Unang-una, mahal ko ang Diyos. And patunayan yung mahal nyo ang Diyos, patunayan yung maka-Diyos kayo. Execute justice. Execute justice. Hindi po pwedeng bukang bibig lang natin na tayo sa Diyos. And lalo lang kayong mapapahiya sa ginagawa nyong yan. Inuulit ko, yung Ray Jebulan na yan, imbestigahan nyo. Marami yan chinupa. Akala nyo, hindi ko alam ha. Isa pa, yung si Miguel na yan, yung Miguel Lumalang na yan, marami rin yan chinupa. Masakit lang pakinggan sa tenga. Pero yun ang totoo.
Yun ang vulgar truth.